Formal lang nagsumite ng motion for reconsideration ang House of Representatives upang iapela sa Korte Suprema na baliktarin ang naging desisyon nito na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, nagbigay ng 10 araw ang Korte Suprema sa kampo ng ikalawang Pangulo para magbigay ng komento at reaksyon hinggil sa nasabing apela. Sa kabila nito, nanindigan naman ng Korte na walang magiging epekto ang mosyon sa pagpapatupad ng kanilang naging desisyon. Narito ang balita. Kasabay ng pagsasara ng ika-19 na Kongreso, nabinbin din dito ang mga impeachment articles at trial laban kay Vice President Sara Duterte. Makaraang ibalik ng Senate Impeachment Court sa House of Representatives ang impeachment articles. Pagkatapos nito, wala nang naging malinaw na direksyon ng trial, bilang mismong ang Senado na tumatayong impeachment court ay hati ang posisyon kung maaari bang itawid sa ika-20 Kongreso ang kaso ng impeachment. Ngunit bago pa man magbukas ang ika-20 Kongreso, nagbaba na ng desisyon ang Korte Suprema noong ika-25 ng Hulyo na idinedeklarang unconstitutional ang 4th impeachment complaint laban kay Duterte. Sa 13-02 unanimous decision ng Korte Suprema, idineklara nito na void ang reklamo bilang nilabag nito ang 1-year bar na nagtatakda na hindi maaaring sampahan ng higit sa isang impeachment complaint ang parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Nilinaw din ng Korte sa desisyon na hindi nito inaabsuelto si Duterte sa anumang kaso at na maaari pa ring masampahan ng impeachment simula Pebrero ng taong 2026. Ang desisyong ito umani ng samot-saring reaksyon at komento, partikular na mula sa House of Representatives na tumatayong prosecution sa kaso. Itong ika-4 ng Agosto, opisyal nang naghain ng Kamara ng motion for reconsideration na nanawagan sa Korte Suprema na baliktarin ang naunang desisyon nito patungkol sa articles of impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Paliwanag ng Kamara, ang kanilang pag-apela ay hindi pamumulitika. Sa halip, panawagan na kilalanin ang kanilang tungkulin para makapagsagawa ng impeachment trial. Giit nito, hindi nalabag ng 4th impeachment complaint ang 1-year bar at nadumaan din ito sa due process. Hiling nila ngayon sa mataas na korte ikonsidera ang kanilang apela at pagkatapos ng due proceedings, saka magdesisyon kung tuluyang ibabasura ang mosyon. Kaugnay nito, sa en banc session ng Korte Suprema nitong Martes, ika-5 ng Agosto, formal na nitong inatasan si Vice President Sara Duterte na magsumite ng komento kaugnay ng apela ng Kamara. Binigyan ng Korte si Duterte maging ang abogadong si Attorney Israelito Torion ng 10 non-extendable days upang magsumite ng kanilang sagot sa motion for reconsideration. Sa kabila nito, muling nilinaw ng Korte Suprema na ang kanilang desisyon ay immediately executory at na hindi ito maaapektuhan ng inihaing motion for reconsideration. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.